welcome to my channel. Share your story, Ronnie Harabel. At okay, and actually una sa lahat ay ako'y po nagpapasalamat po sa buong suporta ng aking channel. Share your story, Ronnie Harabel. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe ay subscribe and always para po sa panibago nating upload a video na ating pong pagtalalakayan. Hello, Anyway, sino ang sa likod ng tumulong kay Alias Rene? Ito pong ating pag-uusapan dahil po may ikalawang video na yung nakaraang upload ko ay na video ay na ating pinag-uusapan ay una pong video na yon. So ngayon, ang ating pong pag-uusapan ay ikalawang video po na talagang nag-file ang case sa 12 vloggers. Dahil po kung sino ang tumulong po kay Alias Rene. Kaya po itong ating pag-uusapan, sino nga ba ang sa likod na tumulong kay Alias Rene? Yan nga Yan nga dapat natin sino nga ba? Anyway, malalim na pag-uusap yan o malalim na sino nga ba, no? Sino ang sa likod na tumulong kay Alias Rene? Oh no. So this time ay pakinggan mo na natin si Manguan. Manguan, anong bang pipiliin mo? Pag-ibig ba o pera? Ang ganda pa naman ni Senador Hontiveros, no? Ang ganda talaga ni Senator Risa Hontiveros. So kung ang babae na katulad ni Risa Hontiveros Manguan, siya ba pipiliin mo ba ang pira o ang pag-ibig? Pakinggan natin si Manguan. Sir, kung papibiliin po kayo, pag-ibig o pera? Pera. Kasi pag may pera ka, kahit adik ka, nagmumistero. Pira nga naman Bakit papipilitin ng pag-ibig? Pira. Grabe si Manguan, no? Talagang pira nga. Okay, sige nga. Okay, nandito na ngayon na ating pong pakinggan po ang ikalawang video po ni Alias Rene. Na talagang ito po yung hinahanap ngayon ni Senator Risa Hontiveros, kung sino po ang nasa likod itong gumawa o nagsuporta po kay Alias Rene, no, para po'y bumaligtad. Pero sinabi naman po ni Alias Rene ay wala pong may tumulak sa kanya kundi ang kanyang konsensya. Okay? Sige, pakinggan nga natin para wag naman po tayong bias. Kunin natin yung side ni Alias Rene. Okay, sige. Go, pasok. Ako po si Michael Maurilio, si Alias Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot or kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senadoris sa kanyang press con. Wala po ako sa pader ng kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ito lamang ay pamamaraan ni Senadoris upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. At handa po akong sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Wag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo, kaya nga nasusuka ako sa iyo. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit, kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang nag-utos kay Alias Rene ay walang iba kundi ang kanyang konsyensya
ang tumulak po kung bakit bumaligtad siya according to him. Papaniwalaan nyo ba? Kayo, papaniwalaan nyo ba? Siyempre, hindi naman po lahat maniniwala. Mayroon din namang maniniwala. So ngayon, dahil po dito ay kumalat po ang ganitong video. Ikalawa na po to. So pakinggan natin mamaya si Senator Hontiveros. Dahil po sa mga vlogger na nagpakalat nito, sana wag naman po tayo masali dito. Kasi hindi naman po tayo, I am also a video reactor. No? Para po bigyang diin ang both side, wag po tayo magbias. Pero tayo po, kayo po ang maghuhusga kung sino po ang talagang nagsasabi ng katotohanan. Okay? So ngayon dito po tayo. Pakinggan po naman natin si Senator Hontiveros sa kanyang press conference. At atin po siyang pakinggan. Right? Okay? Sige. At bago yan, paliitin natin para mas malaki po ang video na may bigay po natin at para mas maganda. Maging klaro po. Ito para po'y makapagpaliwanag din po si Senator Risa Hontiveros in their side po. Sen, sino po yung mga kinasuhan ay sinama po natin sa reklamo natin sa NBI? Una, nandito ako ngayong umaga, gaya ng sinabi kong gagawin nung Lunes, kasama sina Attorney Britannico at yung kanilang firm para maghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation. Pangunahing layunin ng reklamo, sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, dalawang video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa ring umaamin, pa ring nag-aangkin. At pangalawa, para investigahan din, pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Kabilang po dyan na Crisette Chu, Jay Sonza, Sasot, si Cruz Angeles, Banat Bay at iba pa. So abangan po natin ang progress nitong investigasyon. Unang hakbang ito, aalamin po namin at sa payon ng aking gado kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa kanila. Okay, yan po at 12 kakasuhan ngayon sa ganitong sitwasyon. Talagang seryoso talaga ito at hindi po ito biro. No? Nakakapag-alarming po talaga ito. So, mga sikat ngayon, narinig natin ang mga pangalan na talagang kakasuhan. No? Katulad nila dito na talagang ihayag po. No? At nakikita natin na talagang para sa akin seryoso na to, talagang war. Kasi sino man ang magiging parte nito sa mga sitwasyon ay madadamay. At hanapin po ni Senator Hontiveros na kanyang kasamahan kung sino po talagang nasa likod nito. At kaya po tayo mag-ingat-ingat din dahil baka makasama po tayo sa cyber na yan. No? At kahit ako, ingat-ingat ka, Pastor Robel. Anyway, yeah, this is very serious. Kasi this is part na nakita natin ng mga tao, no, na mga vloggers na sabi nga itong mga suporta sa post ni Rice and Risa sa kanilang Facebook page na itong mga tao ngayon pinapakita, no, sabi nga vloggers na fake news peddlers kinasuhan na ni Risa Hontiveros. So goodbye camera, hello kulungan. Yun po ang sabi po nila. No, na pinahiwatig na po sa Facebook. So iba-iba pong reaction
At maraming nainis at maraming din natuwa, both side. Kaya dito po natin nakikita kung talagang eh, na ako mahirap talaga. Pero ako pag nagsabi ako talaga, mayroon talaga akong komento, no, na sa mga ganitong sitwasyon. Pero I don't want to be biased dahil po both side ay pinapakinggan natin at titingnan at tayo pong manghusga. Okay? Tayo pong manghusga. O kayo po ang manghusga sa araw na ito dahil po sabi nga, no, inusgahan na nila ng mga vloggers na sa side nila po, no, nila ni Senator Risa ay sinusgahan na nila itong 12 na mga vloggers. Sabi dito ay vloggers na fake news peddlers kinasuhan na ni Risa Hontiveros. So goodbye camera, hello kulungan. Actually itong mga vloggers ito ay matatagal na at makilalata po talaga. Tayo po yung mga pipitsugin at wala po tayong pangalan sa mga ganitong sitwasyon. No, marami po, halos yan mga kilala yan, mga well known na talaga na mga vloggers ngayon ang kinakasuhan. So okay, sasahin po natin ang mga pangalan na ito para makita natin ang mga dapat na sorry palang nawala eh. So dapat po nating unawaan ang bawat status o ng ganitong sitwasyon. So itong mga pangalan nila ngayon ang ating pong papakita. Alright. Katulad ni balik tayo. Katulad ni Tio Moreno. Si Tio Moreno ay sikat na vlogger din ito. Si Tio Moreno. Then Iron Piña. Ang kanyang pangalan nito ay Old School Pinoy. Yan po si Rob Francis. Mga sikat ito. Excuse me. Si Redel Isguera. Mga kilala ito. Tisoy pa. Si Banat by 2.0. Nanonood ako lagi sa kanya dito. Talagang Banat talaga ito. Then si Chrisit, no? Si Joa na yung nanghingi ng sorry nung nakaraang sa Quadcom, no? Sikat ito si Chrisit. Ito po ang ating talagang sikat na about sa news, si Jason Sapo. Ito po yung kanyang hindi po lang yan, na-edit lang po yung inedit lang po yan ng mga kinuha ko lang po itong picture, hindi po akin ito pero inedit lang nila, biniglan nalagyan ng mukha po ni Jason Sa. So hindi po yun totoong NBI detained. So talaga si Jason Sa is a well-known newscaster, di ba? So kilala si Jason Sa. So isa din po si Jason Sa. Siyempre din po si Sas, si Sasot na talagang sikat ito at talagang napakatalino talaga. At siya pong number one. I believe na siya po yung number one defender po talaga sa kay PFRD. No? Kaya talagang matalino pag talagang wow. Kahit ako saludo po talaga siya. Pag na-search niyo po si Sasot, ay mapapawaw ka talaga sa kanya. Then, ito po, si Attorney Trixie Cruz Angelis. Mabait ito. At alam naman po nila, hindi basta-basta din ito tawag ito yung pagdating sa kaso. Malalim ang unawa nito. Malalim ang kalaman nito. At sa kung siya'y file ng case. So, mahaba ang labanan pagdating po sa kaso. Alright. Kaya po si Attorney Rani Randolph, no? Libayan sa YouTube niya, nanonood po ako kay Attorney Rani Randolph Libayan at he's a video creator, reactor din, no? Sa talagang matalino din ito. Kaya hindi basta-basta din po ang mga taong itong na-filean kasi hindi mga simpleng tao, hindi po tulad natin na mga simpleng tao lang tayo, pero ito mga tao talagang hindi mo basta-basta ito kasi lalaban talaga ito.
Then, ganyan po si Joy Cross. No? Ay, hindi rin mga sikat nito, mga talagang they are willing. No? Pag nagbigkas ay may makukuha ka sa kanila. Yes, ito po si Ka-Eric Siles. Actually, si Ka-Eric Siles ay kapwa ko po Ilonggo. No? Yes, malalim din po sa pagdating po sa mga dating mga past niya, no? Hindi dito biro po ang mga taong ito. Kaya po okay, ito na po si Chur Moreno kanina. So itong mga tao ay hindi basta-basta, no? At na-file ng case na ito. So nakita ko talagang masayang debate ito sa Senado. Masayang debate ito sa Senado dahil siyempre legality na ba? So at patungkol ito sa grabe. So tingnan natin at abangan natin ito dahil napaka ako talaga marami akong natutunan sa mga ganitong istorya ng buhay sa paligid natin, istorya na nangyari po sa bawat sakuna, sa bawat sitwasyon, sa bawat pangyayari ay andyan po yung istorya. So that's why abangan po natin ang istorya na ito. Okay? So I hope both side na narinig po natin si Aljaz Rene na sa side po ni sa team ni Senator Risa Ontiveros. At the same time, narinig din po natin si Mang Juan, di ba? Di ba? So yun po. At sabi nga ni Mang Juan, pira. Alam nyo kasing pira napakasilaw po yan. Imagine. 50,000 plus 50,000 ay binigay. 500 pala, no? Sorry. 500,000. Wow. Grabe. So, a total of 1 million. Ang pakinggan nga natin ulit si Mang Juan. Sir, kung papibiliin po kayo pag-ibig. Sir, kung papibiliin po kayo pag-ibig o pera. Pera. Kasi pag may pera ka, kahit adik ka, nagmumukha kang mysterious. Pira talaga. O nga naman, no? Ang kagapuhan ay naaagnas yan. O? Pero ang pira ay hindi po naagnas, pira yan . Okay, alright. Again, this is your story, Ronnie Harabel. At maraming salamat po sa patuloy na inyong suporta. See you again the next video natin. Abangan po natin ito, ang debate po darating sa Senate po. Kasi sa Senate po siguro mag-umpisa ito. Hindi na po natin alam. But let us see. Tingnan natin kung sino ang sa likod na tumulong kay Aljaz Rene. Pero sabi naman ni Aljaz Rene, siya po ang gumawa nito. Walang iba kundi ang sarili niya po. Yun po kanya. So, God bless everyone. Again, share your story, Ronnie Harabel. Bye-bye. See you again in my next upload ng video.